Good day mga ka-Fixit! Clutch biting point, nawawala nga ba? Sasagutin natin yan in this episode of Fix It Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fixit, ano nga ba tong clutch biting point na tinatawag? To make it plain and simple mga ka-Fixit, sa Tagalog, ito yung pag-angat ng ating clutch pedal na kung saan ma-engage yung ating clutch. So medyo mahaba yung ibig sabihin niya sa Tagalog, kaya palagi natin sinasabi na clutch biting point or biting point mga ka-Fixit. Para kapag ay pinapaliwanag ko sa inyo, mas madali niyo siyang maiintindihan at mas maiksi siyang sabihin. Kasi kung sa Tagalog natin sasabihin yan masyadong mahaba, so every time na ipapaliwanag ko siya, mahirap ipasok yung wordings in Tagalog doon sa movement na ginagawa ko as I demo it in an actual driving situation. Kaya sinasabi ko na lamang na clutch biting point or biting point. Okay mga ka-Fixit, so malinaw yan. Para mas maintindihan ninyo yung clutch biting point, yung ating po kasing clutch mga ka-Fixit is composed of several parts, no? Pero para mas madaling intindihin yung ating clutch po, mainly yung clutch friction disc, bilog na part sa ating clutch na kung saan meron siyang friction disc sa magkabilang side. Okay? Then yung sa gitna niya, sa gitna nung bilog na yon, meron siyang mga spring-loaded mechanism. Yun yung may mga spring, no? Yun yung kapag ka na-engage kasi yung ating clutch mga ka-Fixit, kumbaga pag umiikot na mabilis yung ating makina, no, yung engine RPM natin, okay? Then in-engage mo sa biting point yung iyong clutch, magsasalubong yan and yung flywheel. Okay? So yung pressure plate na nandito facing the engine and yung flywheel, magsasandwich niya, isa-sandwich niya sa gitna yung ating clutch. So yung friction disc sa kabila ng ating clutch and yung friction disc sa magkabilang part, tatama yan, no? Isipin niyo na lamang, halimbawa yung mukha ko, ako yung clutch. Okay? So meron akong friction disc dito sa kaliwa, meron akong friction disc dito sa kanan. So ibig sabihin, kapag ka naka-clutch all the way down tayo mga ka-Fixit, clutch all the way down, ibig sabihin naka-disengage yung ating clutch. So ako yung clutch siya, tandaan nyo. Ito yung ating pressure plate. Ito yung flywheel sa okay. So when we are lifting the clutch papunta sa biting point, unti-unti, 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 hanggang sa tumama na sa clutch biting point. So naka-engage na yung ating clutch. Ibig sabihin kung ano man yung power na pinoproduce ng ating makina sa kanyang pag-ikot dito, mapapaikot niya yung ating clutch at matatransfer yung power na yon papunta sa ating transmission, papunta sa ating wheels para umandar yung sasakyan. Ibig sabihin, kailangan makuha natin yung tamang biting point ng ating clutch para mapaandar natin ng tama yung ating sasakyan. Okay? So, paano nga ba malalaman kung nasan yung biting point na yan mga ka-Fixit? Okay, gawin natin yan. Magsi-seatbelt muna ako. Okay. So, naka-handbrake muna tayo ngayon mga ka-Fixit kasi hahanapin pa lamang natin yung biting point itong sasakyan na to. Okay? So, clutch all the way down. Ilagay natin sa forward gear mga ka-Fixit, which is first gear. So, naka-handbrake pa tayo ngayon. So, ang gagawin natin mga ka-Fixit dahil naka-handbrake tayo, no? Ialalay ko lang yung aking paa sa brake pedal. Pero hindi ko yan dinidiinan. Unti-unti kong iaangat yung ating clutch sa kanyang biting point. Dahan-dahan, dahan-dahan, unti-unti. Hanggang sa makaramdam ka ng panginginig. Ayan, naramdaman niyo mga ka-Fixit? Kung mapapansin ninyo sa camera, unti-unting nanginginig, no? Nagbabibrate yung ating sasakyan. So, ibig sabihin, nandun na tayo sa clutch biting point nitong sasakyan na to. Tandaan lamang na sa bawat modelo ng sasakyan, depende sa pagkaka-adjust yan ng clutch, no? At depende rin sa modelo ng sasakyan yung clutch biting point. Pero usually, nasa bandang gitna yan. Ng all the way down at all the way up. Nasa bandang gitna yan usually. Depende rin sa pagkaka-adjust. Okay? So clutch biting point tayo, subukan ulit natin, first gear. So angat natin yung clutch, dahan-dahan, dahan-dahan, hanggang sa manginginig sasakyan. Okay? Konting panginginig lamang, huwag mong hayaang manginig ng sobra kasi nandun ka na sa peak ng clutch biting point, no? At maaari tayo mamatayan ng makina. Mapapansin mo rin, kapag binaba ko tong handbrake natin, so tapakan ko yung brake pedal, no, baba ko yung handbrake, clutch all the way down, first gear tayo mga ka-Fixit, and then ilalagay ko sa clutch biting point yung ating sasakyan. Nanginginig, nanginginig. Okay, nanginginig siya. No. Napansin nyo mga ka-Fixit, nung inilagay ko siya sa clutch biting point,
manipis lamang yung clutch biting point niya at this time dahil hindi pa tayo nag-a-apply ng gas. Kaya nung medyo napasobra ako sa clutch biting point, namatayan tayo ng makina. Okay? So ipapaliwanag ko yan mamaya, no? Yung tungkol dun sa pagkapal at pagnipis ng ating clutch biting point. Pero for now, hulihin muna natin yung clutch biting point. So kapag ka naghuhuli ka ng clutch biting point, mga ka-fixit, kailangan pakiramdaman mo yung iyong sasakyan. Meron kang sudden vibration na mararamdaman sa iyong mga pedals, sa manibela, sa upuan, no? Kaunti lamang dapat, wag sobra. Kapag ka nararamdaman mo na yan, ibig sabihin nandun ka na sa clutch biting point. Tapos tandaan mo yon, mga ka-fixit, kung hanggang saan yung angat ng iyong clutch pedal na kung saan ma-engage yung iyong clutch. That is the clutch biting point ng particular vehicle na kung anong minamaneho mo. Okay? And then pag nalaman mo na yung, mga ka-fixit, sanayin mo yung sarili mo na nahuhuli mo yung clutch biting point sa pamamagitan ng pagtaas ng iyong paa. Siya nga pala, importante na huwag mong ilalapat yung heel ng iyong paa or ng iyong sapatos sa lapag. Pag hinuhuli mo yung clutch biting point, kailangan nakaangat siya. Okay? Para mas mahuli mo, ayan, ganyan dapat. Okay? So mararamdaman mo din, pag paaanda rin na natin yung ating sasakyan, so clutch all the way down, first gear, na pag magbigay ako ng gas and inangat ko yung clutch, aangat ng bahagya yung harapan ng ating sasakyan at bababa naman yung likuran. So that's the time na aandar na yung ating sasakyan. So ito yung malaking tanong. Meron kasi ako mga subscribers na nagtatanong, nawawala ba yung clutch biting point, mga ka-fixit? Okay? Hindi po nawawala ang clutch biting point. So palagi nyo pong tatandaan, mga ka-fixit, palagi pong nandyan ang clutch biting point. Okay? Nandyan ang clutch biting point kapag tayo ay nagpapaarangkada ng sasakyan. Nandyan ang clutch biting point kapag tayo ay nagpapalit ng cambio. Nandyan ang clutch biting point kapag tayo ay nagpapaatras ng ating sasakyan. So hindi po yan nawawala, nandyan po palagi yan. At palagi po natin ginagamit yan habang tayo ay nagmamaneho. Okay, mga ka-fixit, so gamitin natin yung clutch biting point, mga ka-fixit, as I drive through this parking and then palabas ng ating subdivision. Okay, so clutch all the way down. Ilalagay ko sa reverse gear, mga ka-fixit, yung ating transmission. Baba natin yung ating handbrake. Okay? Then magbibigay ako ng little bit of gas around the 1,000 to 1,200 RPM. Then nagka-clutch biting point ko para maka-atras tayo. Ayan, mga ka-fixit. So umatras yung ating sasakyan. At ipapaling ko yung ating manubela sa kaliwa upang alabas tayo sa ating pagkaka-parking. So clutch all the way down ulit tayo. First gear. Then paandarin ko yung ating sasakyan paabante. So gas tayo. Then clutch biting point habang minamanobra ko yung ating sasakyan palabas. So hold it there sa clutch biting point hanggang makalabas tayo, mga ka-fixit. Okay, so kung mapapansin niyo, hinold ko yung ating clutch sa biting point hanggang makalabas tayo sa parking na yon, because we are driving at a very slow speed, mga ka-fixit, no? Around 10 kilometers per hour lang nung makalabas tayo dun sa parking space na yon, mga ka-fixit. Okay? So kapag ang takbo ng ating sasakyan is around 10 kilometers per hour na and above, so lampas na tayo sa walking pace, so pwede na nating bitawan yung ating clutch all the way up at hindi na tayo mamamatayan ng makina. Okay? So ito, darating tayo sa isang humps. So clutch all the way down ulit tayo, then brake, because we are driving at a very slow speed. Siguro din ko na nasa first gear tayo. Gas, then clutch to the biting point, hold it there hanggang 10 kilometers per hour. At pwede na natin bitawan yung ating clutch all the way up. The clutch has done its job na i-rev match yung ating engine at ating transmission. Okay? At hindi na tayo mamamatayan ng makina at this point. So medyo magbigay ako ng mas malakas na gas, around 2,500 RPM, clutch all the way down, second gear, gas, then clutch biting point, about 2 to 3 seconds, then release all the way up. So at that time, mga ka-fixit, ginamit ulit natin yung ating clutch biting point upang ma-rev match yung ating transmission at ang ating engine. So clutch all the way down ulit, first gear, above the humps, gas, clutch to the biting point, then clutch all the way up. The clutch has done its job again to rev match the engine and the transmission. Bigay tayo ng gas 3,000 RPM, then clutch all the way down, second gear, gas, humps ulit, mga ka-fixit, clutch all the way down, brake, first gear, above the humps, then gas, clutch to the biting point, 2 to 3 seconds. Okay, very nice.
clutch all the way down, second gear, clutch to the biting point. Kung mapapansin ninyo mga ka-fixit, every time na kakambyo ko, hino-hold ko sa clutch biting point yung ating clutch, no? Yung ating clutch pedal. So kaya ako ginagawa yun mga ka-fixit, to give the clutch enough time, no, to perform its job. So isa sa mga trabaho ng ating clutch yung i-rev match yung ating makina at ating transmission. Okay? So pinaliwanag ko na yan sa nakaraang video. So kung hindi mo pa napapanood yung video na yun, nilalagay ko yung link nun sa upper right portion ng video na to, sa link below para mapanood mo. So clutch all the way down para hindi tayo mamatayan ng makina. Then first gear ulit tayo. Okay, then gas 1000 RPM, then clutch to the biting point. Hold it there, hold it there. Clutch all the way down ulit tayo kanina, no? Clutch biting point. Then walking pace na, kaya binitawan ko na. Okay. So palagi nyo lamang tatandaan mga ka-fixit na sa tuwing aarangkada kayo from standstill, hold nyo sa biting point yung ating clutch about 3 to 5 seconds, no? Until makarating kayo sa walking pace which is 10 kilometers per hour. At pwede nyo nang bitawan yung inyong clutch all the way up dahil hindi na kayo mamamatayan ng makina at that point. At kapag kakambyo naman kayo mga ka-fixit, at any given gear, upshift man yan, no, or downshift, kailangan i-hold ninyo yung inyong clutch sa biting point about 2 to 3 seconds, no, upshift man or downshift mga ka-fixit, no, to give the clutch enough time to perform its job. And that job is to rev match the engine and the transmission. Okay? So most crucial yung trabaho ng clutch na yan pagdating sa rev matching when we are downshifting mga ka-fixit. Kasi yung difference sa engine speed mga ka-fixit and the wheel speed, no, ng ating sasakyan, clutch ang sasalo doon sa difference na yon. So kung the engine is producing so much RPM, so tumatakbo siya ng nasa mataas na RPM, then the wheels ng ating sasakyan is hindi makakasabay doon, no? Hindi pareho yung RPM level nila, masyadong mataas yung RPM na pinoproduce ng ating makina, at yung ating sasakyan medyo mabagal ang takbo. So pag nag-downshift tayo mga ka-fixit, yung clutch yung sasalo nung difference na yon. So ang gagawin ni clutch, itatry niyang i-rev match, no? I-rev match yung ating engine at ating transmission para magpareho sila ng takbo. Okay? Nagkakaroon ng unnecessary wear yung ating clutch kapag masyadong mataas yung RPM na pinoproduce ng ating makina, tapos masyadong mabagal yung takbo ng ating sasakyan. So ingat lang, huwag magbibigay ng masyadong mataas na revs. Okay? So palagi ko sinasabi sa mga video ko na kapag magpapaarangkada around the 1,000 to 1,500 RPM kapag nasa patag kang kalsada, then around the 1,500 to 2,500 RPM kapag nasa paakyat kang kalsada. Yun yung level ng RPM na ibibigay mo sa makina. So enough na yon para mapaarangkada yung iyong sasakyan doon sa particular road na kung nasaan ka mga ka-fixit. Do not give too much RPM, around the 3,000, 3,500. So masyadong mataas yung rev na yun, lalo na from standstill yung magpapaarangkada ka. So yung sobrang bilis ng RPM na yun, then once it touches the clutch, so maaaring magka-problema yung clutch friction disc mo, maaari siyang masunog. So yun yung unnecessary wear na hindi mo dapat gawin sa iyong clutch. Okay? So with that being said mga ka-fixit, yung clutch biting point pinakita ko na sa iyo kung paano hulihin yan, at yung clutch biting point is always present sa ating sasakyan sa lahat ng basic operation na ating ginagawa, sa pagpapaarangkada, sa pag-change ng gear, upshift man yan or downshift, sa paghinto ng ating sasakyan when we are slowing down and completing our stop, so clutch all the way down, no, para hindi ka mamatayan ng makina as you are stopping. Okay mga ka-fixit, para mas ma-demo ko nga pala sa iyo na mas mabuti yung clutch biting point mga ka-fixit, maganda dito sa open road. Okay, papakita ko sa iyo yan ngayon. So ibaba natin yung ating handbrake, pero bago yan tapakan muna natin yung ating foot brake dahil medyo pababa itong kalsada na to.
So clutch all the way down, first gear. So ang gagawin ko mga ka-fixit, no, ilalagay ko sa clutch biting point yung ating clutch, then bibitawan ko yung ating preno. Ayan, clutch biting point, umaarangkada na yung ating sasakyan. Okay, so bintawan ko na yung ating clutch, umaandar na yung ating sasakyan at hindi siya namamatayan ng makina. Okay, yan ay dahil itong sasakyan na to ay merong ECU or engine control unit mga ka-fixit. Ito yung automatically nagbibigay ng gas kapag nilagay mo sa clutch biting point yung iyong clutch. When the engine detects na nasa clutch biting point ka, it automatically gives enough fuel para mapaarangkada yung ating sasakyan. Pero konting-konti lamang mga ka-fixit. Enough lang para umarangkada yung ating sasakyan at mag-creep to the traffic. Okay? So, ang gagawin mo na lamang, magdadagdag ka na lamang ng gas. Okay? Pero ako hindi ko ina-advise yan kasi maaari kang mamatayan ng makina kapag hindi mo na-control sa clutch biting point yung iyong clutch. So mas maganda kapag magpapaarangkada ka ng sasakyan, kagaya nito, walang handbrake, clutch biting point, first gear, bigay tayo ng gas up to 1,000 RPM, 1,500, then clutch to the biting point para umarangkada yung ating sasakyan. Okay? So para mas makita mo yung clutch biting point na yun mga ka-fixit, makikita mo ngayon, nakatapak ako sa ating brake pedal. Ang gagawin ko, i-engage ko yung ating handbrake. Okay, then clutch all the way down, first gear, magbibigay ako ng gas, then clutch biting point. Ayan, pansinin mo yung camera natin, so yung ating front camera. Okay, at mapapansin mo rin sa gilid na kapag kin-clutch biting point ko at nagbigay ako ng enough gas, aangat yung harapan ng ating sasakyan at bababa naman yung likuran. So yun yung clutch biting point mga ka-fixit. Ayan o. Okay, so makita mo umangat yung harapan at bumababa yung likuran. So ibig sabihin nandun na tayo sa clutch biting point ng ating clutch. Doon sa level na yun ng pag-angat natin ng ating clutch pedal, So yun yung tamang way para mahanap mo yung clutch biting point ng iyong sasakyan. Okay? At sanayin mo yung sarili mo doon sa clutch biting point na yon para every time na gagamitin mo yung clutch, hindi ka lalampas or hindi ka magkukulang doon sa clutch biting point mga ka-fixit. Okay? Siya nga pala, ipinaliwanag ko na doon sa separate video na kapag nagbibigay tayo ng enough engine RPM through the gas pedal, pag nagbibigay tayo ng gas, napapakapal natin yung ating clutch biting point. Kaya kung mapapansin mo, kapag nagka-clutch all the way down tayo ng clutch biting point tayo without giving gas, mas madali tayong namamatayan ng makina kumpara sa kapag nagbibigay muna tayo ng gas bago natin ilagay yung ating clutch sa clutch biting point. So mas napapaliit natin yung chance na mamatayan tayo ng makina kung ganong method yung gagawin natin. So gas muna before clutch biting point mga ka-fixit. Okay? So kung gusto mo mapanood yung video na yun, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. At kagaya ng palagi ko sinasabi, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Okay mga ka-fixit,